kilos na to ay malaking mensahe po sana sa kanila na handang-handa no, yung mga kabataan at kami din na nakararanas ng pagpapahirap at korupsyon nila na magsabi ng mga hinaing namin dahil ito yung nararapat lamang. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Huling buwan ng semestre taong 1977, isang lupon ng mga mag-aaral at profesional na may interes at karanasan sa pangtanghalang sining ang nagpasang itayo ang dulaan. Sa tawag ng pangangailangan, isinilang ang Teatro o Malohocan sa pangunguna ni Luis Sevilla, Reynold Pimentel at Leo Rimando noong December 21, 1977. Ginamit ng samahan ang teatro bilang daluyan ng mga panawagan mula sa mga bulwagan hanggang sa lansangan. Tangan-tangan ang kaisipang dulang mula, tungo at para sa masa. Ang Umalohocan ang isa sa dahilan kung bakit na-survive ko ang college life, ang collectives ko, na para kaming magkakapatid. Sa tingin ko yun din yung hindi ko malilimutang bahagi ng Umalohocan. Maraming nagsasabi sa aming mga matatanda na at saka yung mga matatanda pa sa akin na isa sa pinakamaliligayang alaala ng buhay namin ay nasa Umalohocan, na ang sining na siguro talaga nagpapaligaya, nag-uplift ng kaluluwa ng isang tao. Maraming pinagdaanan ang dulaan, maraming tanghalan ang pinagsamahan. 48 taon, higit 5 dekada na tayong nagpa-perform. No? Hindi lang nagpa-perform, kundi inaaral din ng lipunan. Nakikipamuhay sa batayang sektor ng lipunan. I hope that we continue to live by our name. Umalohocan Incorporated. Umalohocan Town Criers. It is our duty, it is our responsibility to use theater as a tool, no, upang mag-arouse, organize, and mobilize more people. Hindi tayo magpakasapat sa apat na sulok ng ating tanghalan, kundi lumabas din tayo sa mga lansangan, sa mga sakahan, sa mga pagawaan. Walang makakapagsabi kung ano ang Umalohocan 10 years from now. Pero kung pagpapatayan natin yung kasaysayan niya, niluwal siya ng lipunan, ng ligalig ng lipunan, tsaka ng inequality at social injustices ng lipunan. Bagamat mag-e-evolve yung kanyang art form, mag-e-explore siya ng iba't ibang uri ng pagsasadula, pero true pa rin siya to its core, na nagsasabuhay, nagsasadula ng mga realities ng society. Hanggat wala pa rin sariling lupa ang mga magsasaka, hanggat binabarat pa rin ang pasahod ng mga manggagawa, hanggat wala pa rin bahay ang mga maralita, at hanggat tayo mga kabataan ay inaalila pa rin doon sa kalagayan ng ating lipunan,
nariyan pa rin tayo upang isadula at isabuhay ang kasalukuyan nating kalagayan at ang pagpapakita ng alternatives sa social ills na kinakaharap natin ngayon. And I really hope na in the future, buhay pa rin yung umal. Whatever the society calls for us, it is our duty, it is our responsibility to continue performing and being one with the lives of the people, being one with the masses, learning from the masses, and being with the masses in using theater as a tool for social change.